Si Sora, isang maliit na basketball player na nais makapasok sa Inter-High, gaya ng kanyang ina na nagbigay sa kanya ng inspirasyon sa basketball. Sa Kuzuryu High, natagpuan niya ang isang koponang wasak at walang pag-asa, pero sa puso at determinasyon ni Sora, unti-unting nabuhay ang apoy ng kanilang laro. Nagsimula ang kwento sa isang grupo ng mga pangit na sigang nambubuli kay Sora. Sinabi niya na lalabanan niya sila ng paisa-isa, pero sabay-sabay siyang binugbog at kinuha pa lahat ng pera niya. Isa sa kanila, na parang matabang melon ang itsura, nagtanong kung bakit pilit niyang pinuprotektahan ang bag niya. Doon inamin ni Sora na nasa loob noon ang kanyang wings of freedom. Pagkatapos, nagkwento pa ang matabang siga na iniwan daw siya ng isang babae, at kahit ganoon, humanga siya kay Sora dahil hindi ito tumakbo sa laban. Sinabi pa niya na kaya raw niyang turuan si Sora lumaban. Pero bago pa man siya makapagsimula, biglang tinamaan siya ng laruan isang eroplanong pangbata at agad siyang bumagsak. Kinabukasan, sa unang araw niya sa high school, dali-daling tumakbo si Sora papunta sa basketball court para makapaglaro. Pero naabutan siya roon ng basketball team. Dinala siya ng mga ito sa club room, at doon, binyantaan siya ng kapitan na si Maaro, "Kapag naglaro ka ng basketball nang walang pahintulot ko, dudurugin kita." Pagkatapos, iniwan siya ng team at ikinandado ang pinto. Maghapon siyang nag-aksaya ng oras sa paglilinis ng mga bola ng basketball. Maya-maya, nadiskubre niya na may butas sa dingding, isang peeping hole, na dumidiretso sa locker room ng mga babae. At habang sinusubukan niyang silipin, tumapat sa paningin niya ang isang dalaga. Sumama kay Sora ang matabang siga mula noong nakaraang araw. Ipinakilala niya ang sarili niya bilang Chucky, at sinabi na hindi na babalik ang basketball team para mag-practice dahil halos sira na ang buong club. Pinayuhan pa niya si Sora na sumali na lang sa ibang club, pero tumanggi si Sora. Sa huli, pinalaya siya ni Chucky mula sa nakakandadong kwarto at dinala sa court. Doon, napansin agad ni Sora ang dalagang nakita niya kanina mula sa locker room, si Madoka. Binalaan siya ni Madoka na mag-ingat sa basketball team. At sakto, dumating na ang grupo. Agad nilang kinuha ang pinakamamahal na sapatos ni Sora, ang pares na bigay mismo ng kanyang ina. Hindi na nagpaawat si Sora at lumaban din siya. Dahil doon, nagdesisyon si Ma'am Aro na sirain ang sapatos niya. Pero biglang sumabat si Chucky para ipagtanggol siya. Ibinunyag naman ni Moker na kambal pala sina Chucky at Ma'am Aro. At gaya ng inaasahan, nagbangayan agad ang dalawa at nag-away na parang mga unggoy. Habang nagkakagulo sila, tinanong ni Sora kung bakit hindi na lang sila maglaro ng basketball. Naalala niya ang pangako niya noon sa kanyang ina, na balang araw, magiging isang tunay siyang manlalaro ng basketball. Kaya buong tapang niyang hinamon ng buong team, isang laban na 5 versus 1. At may kondisyon siya, kung matatalo siya, tuluyan na siyang titigil sa paglalaro. Tumanggi si Chucky na sumali sa hamon at sa halip, iminungkahi niya na si Madoka na lang ang makalaban ni Sora. Nagsimula ang laban, at agad na pinatunayan ni Sora ang galing niya, nilampasan niya si Ma'am Aro gamit ang mabilis na dribble, sumugod pa diretso, at iniwasan si Moka. Sa huli, pumwesto siya para umatake sa ring. Pero bago pa siya makashoot, biglang tinadyakan siya ng isa sa mga wannabe na siga, at natamba siya sa sahig. Doon nagmungkahi si Ma'am Aro na gawin na lang itong best of 10. Si Moka naman ang nag-utos kung paano dapat magdepensa ang buong grupo. Muling nagsimula ang laro, at naalala ni Sora ang mga salita ng kanyang ina, na ang kanyang pagiging pandak ay hindi kailanman magiging sagabal sa basketball. Kaya habang nakahanda ang depensa, nagkunwari siyang yuyuko, pero sa huling sandali. Umatras si Sora at gumawa ng isang mahabang jump shot, pasok. 2 puntos para sa kanya. Pero hindi natuwa ang iba, nagsimula silang tulakan at gipitin si Sora. Paalala naman ni Ma'am Aro na hindi pa sila tapos, at may dapat pa silang pagtuusan. Samantala, si Chucky ay abala sa pamboboso ng mga babaeng dumadaan sa labas. Hindi nagtagal, lumapit sa kanya ang mga miyembro ng basketball team at sinabi na tinalo sila ni Sora. Doon sinabi ni Sora kay Moka na hindi uurong si Ma'am Aro sa kanyang salita, at nahalata namang may talento itong maglaro ng basketball. Kinabukasan, binati siya ni Madoka dahil nakasali na siya sa team, at binigyan pa siya ng baon para kainin pagkatapos ng klase. Pagkatapos ng eskwela, hinikayat ni Sora ang mga kakampi niya na mag-practice ng basketball,
pero imbes na sumunod, inutusan lang nila siya na linisin ang club room. Ilang oras siyang naglinis hanggang dumating si Chucky, may dala-dalang mahabang poste. Sinabi nito, habang namboboso sa butas papunta sa locker room ng mga babae, na may nahulog na gamit sa sahig at balak niya itong sagipin. Sinubukan niyang sungkitin gamit ang poste, pero hindi siya nagtagumpay. Tumulong si Sora sa pamamagitan ng pagpapahaba sa poste hanggang sa maabot nila ito. Pagkatapos noon, tinanong ni Sora kung may karanasan ba siya at si Ma'am Aro sa paglalaro ng basketball. Pero imbes na diretsyong sumagot, nagsalita lang si Chucky ng walang kwentang aral tungkol sa kung kailan daw dapat sumuko sa laban. Maya-maya, nadaanan ni Mocha si Sora na nag-e-ensayo mag-isa sa basketball court. Napansin din ito ni Ma'am Aro. Pagkatapos, sinabi ni Chucky kay Ma'am Aro na mukhang may depth perception si Sora, at dahil dito, natural siyang mahusay sa laro. Binanggit pa niya na si Ma'am Aro dati ay madalas mag-practice, pero marahil dahil wala siyang tamang depth perception, kaya't nanatili lang siyang pangkaraniwan. Samantala, nagkaroon ng gulo sa pagitan ng mga lalaki mula sa Seru High at Shinmaruko High. Natalo ng grupo ng Seru High ang kabila, at matapos ang laban, dumiretso sila sa club room para lang magpatambay at mag-aksaya ng oras. Gabi na, pero nadatnan pa rin ni Ma'am Aro si Sora na patuloy na nag-e-ensayo sa court. Sinabi ni Mocha na naka-1,000 tira na si Sora. Naalala tuloy ni Ma'am Aro ang sarili niya noon, kung paano siya araw-araw nag-practice, pero kahit ganoon, hindi pa rin siya gumagaling sa basketball. Doon siya tuluyang sumuko at iniwan ang laro. Ipinaalala naman ni Madoka na hinihintay pa rin siya ni Sora, dahil nangako ito na maglalaro silang dalawa. Naiwan si Ma'am Aro na nagtataka at nag-iisip kung paano nagagawa ni Sora na magsanay ng ganoon kasipag at walang kapaguran. Kinabukasan, muling nagmamadaling pumunta si Sora sa club room, pero nadatnan lang niya si Chucky na naliligo roon. Tinanong siya ni Chucky, anong gagawin mo kung kahit anong ensayo, hindi ka pa rin gumagaling sa basketball? Pagkatapos, dinala niya si Sora sa labas at ipinakita si Ma'am Aro na nagsasanay ng basketball. Kahit sablay at hindi pa rin magaling, tuloy pa rin siya dahil na-inspire siya kay Sora. Laking gulat ni Sora nang makita si Ma'am Aro na tumatalo ng mataas para makapuntos, dahil hindi niya kayang mag-shoot mula sa malayo. Pero biglang dumating ang mga siga mula sa Shinmaruko High. Pinagtawanan nila si Ma'am Aro at nang lumaban nito, agad nila siyang binugbog. Nagtangkang sumaklolo si Sora na parang isang bayani, pero gaya ng dati, bagbog sarado rin siya. Pagkatapos ng gulo, parehong sugatan at lupaypay sina Sora at Ma'am Aro. Ibinahagi ni Ma'am Aro ang malungkot niyang kwento noong bata pa siya, kung paano kahit anong ensayo ang gawin niya, hindi pa rin siya gumagaling sa basketball. Tinawag niya itong pathtikong nakaraan. Ngunit pinuri ni Sora ang galing niya sa pagdakang, at sa hindi malamang paraan, nakumbinsi niya si Ma'am Aro na sumama sa kanya sa gym para mag-ensayo. Dumating naman ang mga siga mula sa Shinmaruko High at hinamon ang koponan sa isang opisyal na laban sa basketball. Kaya sinimulan ni Sora na turuan ang iba pang miyembro ng mga simpleng basic na galaw at taktika sa laro. Pero nagsawa ang mga ito sa pangangaral niya at nag-alisan mula sa gym. Samantala, bumili ng bagong sneakers si Ma'am Aro, at inamin niya kay Chucky na gusto niyang subukan muli ang basketball, dahil na-inspire siya kay Sora. Sinubukan ni Sora na kumbinsihin ang iba pang miyembro na sumali sa laban sa Shinmaruko High. Pero imbes na makinig, hinamon siya ng mga ito, maglaro raw siya ng basketball sa harap ng mga babae, naka-boxers lang. Kinabukasan, tinanggap ni Sora ang hamon. Naglaro siya ng halos hubad sa court, at dahil sa tapang at walang hiya niyang ginawa, napilitang bumalik ang mga miyembro at muling sumali sa team. Pagkatapos, magkasama sina Sora at Ma'am Aro na palihim na pumasok sa Shinmaruko High para makakuha ng impormasyon tungkol sa kalaban. Isa sa mga manlalaro nila, si Takua, ay inimbita si Sora na panuorin ang kanilang ensayo, at sa hindi inaasahang pangyayari, napasama si Sora sa kanilang practice. Habang kasama ni Sora ang mga first years na gustong sumali, isang dambuhalang manlalaro na nagngangalang Chiba ang agad nagtakda ng patakaran. Lahat ng wala pang 170 cm ang taas, kasama si Sora, ay tatanggihan kaagad dahil masyado silang pandak. Nagpatuloy ang ensayo ng team ng Kuzo High, at nang may bola na napunta sa direksyon ni Sora, sinunggaban niya ang pagkakataon. Mabilis siyang tumakbo,
idina-dribble ang bola, nilampasan si Takua, at nakapuntos ng maayos. Matapang niyang hinamon ng buong koponan, pero agad din siyang tumakbo palayo bago pa siya mabugbog. Maya-maya, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang ina na nasa ospital, ibinalita ang nangyayari sa kanya, at sinamahan pa ng litrato kasama ang basketball team. Pero nang makita ito ng kanyang ina, ang naisip niya lang ay baka mabugbog na naman ang anak niya sa gulo. Sinimulan ni Sora ang pangungulit kay Chucky na sumali sa laban kontra Shin Maruko High. Pero imbes na pumayag, inutusan lang siya ni Chucky na mangolekta ng mga numero ng ilang estudyante sa klase para matiktikan niya sa susunod. Samantala, patuloy na nag-ensayo ang team sa gym. Dahil hindi makashoot si Ma'am Aro, siya ang naatasang maglinis ng court at mga bola. Nag-update muli si Sora sa kanyang ina sa ospital, pero nang tanungin ni Madoka, nagsinungaling siya na simpleng pagte-text lang yun sa nanay niya, hindi dahil nasa ospital ito. Sa nakaraan, naalala ni Sora kung paano siya nagreklamo noon sa kanyang ina, bakit may mas mahusay na manlalaro kaysa sa kanya ang nakapasok sa team, kahit mas matangkad lang. Doon sinabi ng kanyang ina ang masakit pero totoo, na sa basketball, hindi lahat makakamtan sa reklamo lang, kundi sa tiyaga at pusong hindi sumusuko. Naalala ni Sora na kahit ang sariling ina niya, hindi rin siya pipiliin sa team kung base lang sa taas. Kaya sinabi nito sa kanya na dapat magsikap siya ng doble para maipakita ang skills na higit pa sa karaniwan. Ibinahagi ni Sora ito kay Madoka, at idinagdag pa niya na ganoon din ang ginawa ng kanyang ina noon para makapasok sa Japan national team. Kinabukasan, nagsimula na ang laban ng Kuzo High kontra Shin Maruko High. Tulad ng nakasanayan, umasta na parang mga siga ang mga taga Kuzo High. Dito inamin ni Sora sa kanyang mga kakampi na ito ang una niyang totoong laban sa basketball. Pagbukas ng laro, sinabi ni Chiba mula sa Shin Maruko kay Ma'am Aro na malamang kapatid siya ni Chucky, at pinaalala niya na dapat alam ng team nila ang limitasyon nila. Ngunit biglang tumaas ng mataas si Ma'am Aro, naaga ang bola mula kay Chiba, at ipinasa ito kay Sora. Sa isang iglap, nakashoot si Sora ng 3-point shot. Muli nilang nakuha ang bola, at imbes na mag-dribble, mabilis na ipinapasa nila ito sa isa't isa, hanggang sa bumalik ulit ang bola kay Sora. Muling nakashoot si Sora ng isa pang 3-pointer, habang si Chucky naman ay naghihintay sa kanyang date na parang isang desperadong loner. Natapos ang unang half ng laban na may score na 12-0, pabor sa Kuzo High. Pagsimula ng second half, sinabi ni Ma'am Aro kay Sora na siya na ang bahala sa depensa. At nang sumubok mag-dunk ang mga manlalaro ng Shin Maruko High, tumalon si Ma'am Aro ng mas mataas pa kay Chiba at na-block ang tira. Na-block pa niya ang isa pang atake, at agad silang nag-counter-attack. Napunta ang bola kay Sora, nag-duck in siya, nilampasan si Takua, at nagpasok ng isang malinis na 2-pointer. Napansin ni Takua ang kahinaan ni Sora at sinabi kay Chiba na siya na lang ang haharap dito. Habang tumatakbo ang laro, hinarap ni Takua si Sora at hindi siya tinigilan. Sinubukan ni Sora na mag-duck mula sa kaliwa at tumira mula roon, pero mintis. Muli, nang bumalik ang bola kay Sora at inulit niya ang parehong galaw, hindi pa rin pumasok ang tira. Doon ipinahayag ni Takua ang natuklasan niya, hindi makapag-shoot si Sora mula sa kaliwang bahagi ng court. Nag-timeout ang team. Sinabi ni Sora na tsamba lang ang mga mintis niya at hindi ibig sabihin na kahinaan na yon. Samantala, sa wakas dumating ang bulag date ni Chiaki, at laking gulat niya nang sabihin ng babae na gusto nitong manood ng laban ng Shin Maruko High, dahil malaking tagahanga siya ni Takua. Balik sa court, tumalon si Chiba sa ibabaw ni Ma'am Aro at nakashoot ng goal kahit tinulak pa siya nito. Nagkaroon pa ng foul ang Kuzo High, kaya nakakuha si Chiba ng free throw, at pasok na naman ang tira. Sa sumunod na play, ninakaw ni Takua ang bola mula kay Sora, at habang papasa na sana siya. Na-outsmart ni Takua si Sora nang magpanggap ito at napilitang mahawakan siya, dahilan para magkaroon ng isa pang foul ang Kuzo High. Muli siyang nakashoot ng 3-pointer, habang si Chucky naman ay dumating na at sumama na sa mga manunood. Hindi pa doon natapos, isa pang manlalaro ng Shin Maruko High ang nanguto at nakakuha ng foul mula sa isang Kuzo High player. Dahil dito, napilitang ma-eject ang manlalaro ng Kuzo High mula sa laro. Nag-timeout si Shiba, at buong galit na sinigawan ang kanyang koponan, tinawag silang mga desperadong talunan. Ngunit hindi nagpadaig si Sora,
sinabi niya mismo sa referee na kahit 4 na lang sila, magpapatuloy sila sa laban at mananalo pa rin sila. Sa pagpapatuloy ng laro, bumuhos ng puntos ang Shin Maruko High, at bago matapos ang first half, lamang na sila ng 44 points. Sa break, iminungkahi ng isa sa mga manlalaro na tanungin si Chucky kung pwede siyang pumalit. Doon ikinwento ni Ma'am Aro na noong huling laro nila sa middle school, iniwan sila ni Chucky sa gitna ng laban dahil ayaw nitong magmukhang uncool kapag natalo sila. Samantala, napansin ni Sora na sobrang pagod na siya, at sinabi ni Madoka na may pulikat na ang kanyang braso kaya hindi na siya makapag-shoot ng maayos. Ngunit sagot ni Sora, kahit ganoon ang kalagayan niya, sisikapin pa rin niyang gumawa ng pagbabago sa laro. Pagbalik sa court, muling dinamin na ng Shin Maruko High ang laban. Dahil sa pulikat, napilitan si Sora na mag-dribble gamit ang isang kamay lang. Naalala niya ang nakaraan, tinuruan siya ng kanyang ina kung paano gumawa ng basket shot gamit ang dalawang kamay, sakaling makaranas siya ng pananakit o panghihina ng braso. Ginamit niya ang payong yun, at sa pamamagitan ng dalawang kamay, nakapuntos si Sora. Dahil dito, naglagay ng Freeman defense ang Shin Maruko laban sa kanya para pigilan siyang makapuntos. Sinubukan namang samalo ni Ma'am Aro at siya ang mag-shoot, pero natulak lang siya palabas ng court. Habang naglalaro pa rin ang team, nagsimulang umalis si Chucky. Ngunit sinabi ng kanyang nobya na mananatili siya para kay Takua, kaya tuluyan na nga siyang iniwan. Sinundan naman siya ni Madoka sa labas at sinubukang kumbinsihin na sumali sa laro. Pero sagot ni Chucky, masyadong uncool ang itsura ng team, at walang pumapasok sa court para lang matalo. Samantala, sa laro, isa sa mga siga ng Shin Maruko High ang nagtapo ng lata sa court. Natapilok si Sora at muntik ng madapa. Uminit ang tensyon at muntik ng magkaaway ang dalawang koponan, pero pinakalma sila ni Sora. Sinabi niya na dapat ipagpatuloy ang laban dahil may tsansa pa sila manalo. At sa eksaktong sandaling yon, dumating ang matabang si Chucky. Naghagis pa siya ng mesa papunta sa mga siga ng Shin Maruko bilang pasimulang pahayag ng pagbabalik niya. Sa wakas, pumasok na siya sa court bilang ikalimang miyembro ng Kuzo High. Pagpasok ni Chucky bilang ikalimang miyembro, agad siyang naparusahan dahil sa sobrang agresibo niyang galaw. Pero nang magsimula ulit ang laro, nagpakitang gilas na siya. Sinubukan ni Takua mag-dunk, pero hinarang siya ni Chucky at nabawi ang bola. Mabilis siyang nag-counterattack at ipinasa ito sa kakampi, na agad nakapuntos. Nagpatuloy ang laban at tila walang kapaguran si Chucky, nagpapakita ng kakaibang moves. Nagpakawala siya ng isang ligaw na pasa kay Ma'am Aro, at pagkatapos ay isang tusong pasa kay Sora, na agad bumitaw ng 3-point shot. Dito napagtanto ng Shin Maruko High na hindi basta-basta si Chucky, isa pala siyang tunay na henyo sa court. Natira na lang ang 30 segundo bago matapos ang laro. Desidido ang mga manlalaro ng Kuzo High na ibuhos ang lahat para makapuntos, habang naghahanda rin ang Shin Maruko High sa huling depensa. Dinala ni Takua ang bola malapit sa ring, pero habang tumatakbo siya, si Sora naman ay kumari pa sa kabilang direksyon, naniniwala siya sa kakayahan ni Ma'am Aro. At tama ang tiwala niya, tumalon ng mataas si Ma'am Aro, ninakaw ang bola mula kay Takua at ipinasa ito kay Chucky. Gamit ang isang bowling-style pass, ipinasa ni Chucky ang bola kay Sora. Huminto ito, umatras ng kaunti, at binitawan ang 3-pointer shot. Pero sa huling segundo, tumunog ang buzzer, at bigo ang Kuzo High na makapuntos. Talo sila. Sinabi ng iba kay Sora na huwag siyang masyadong malungkot, at pareho pang pumila ang dalawang koponan para sa matapos laro na pagbati. Lumapit si Chiba kay Sora at inamin na noong nasa middle school siya, may mahigpit na patakaran, bawal maglaro ang mga manlalarong mas mababa sa 165 centimeters. At dahil doon, siya mismo ngayon ang nagpapatupad ng parehong diskriminasyon. Pagkatapos ng laro, inuwi ni Madoka ang pagod at tulog na si Sora. Doon lumabas ang totoong bahay niya, isang barberya. Pinahigi siya ng kanyang lola at nagsimulang gupitan si Madoka. Doon rin niya ibinunyag ang isang masakit na katotohanan, nasa ospital ang nanay ni Sora, si Yuki, dahil sa kanyang sakit. Sa isang pagbabalik-tanaw, ipinaliwanag ng mga doktor kay Yuki na mas makabubuting lumipat siya sa Kagawa Hospital para sa mas mahusay na gamutan. Ngunit sinabi niya kay Sora na huwag siyang sumama, dahil baka lalo lang siyang maging pabigat sa kanya.
Sumigaw si Sora sa kanyang nanay at umalis ng galit. Ngunit sa likod nito, ibinunyag ni Yuki sa ama ni Sora na mas gusto niyang mag-focus ang anak sa basketball kaysa araw-araw na manatili sa ospital kasama niya. Hindi alam ng lahat, narinig pala ni Sora ang usapang yun. Kaya noong dumating ang araw ng pag-alis ni Yuki papuntang ospital sa Kagawa, nangako si Sora sa kanya, mananalo siya sa unang tournament sa high school para may maipakitang tropeo kapag siya'y dumalaw. Ibinunyag naman ng lola ni Sora kay Madoka na sa katunayan, lumipat si Sora sa Kagawa ng palihim. Ginawa niya ito para kung sakaling manalo, madali niyang madadala agad ang tropeo kay Yuki. Ngunit dagdag ng lola, nasabi na rin niya ang lihim na ito kay Yuki mismo. Nagising si Sora mula sa kanyang mahimbing na tulog at agad naghanda para pumasok sa eskwela. Ngunit biglang hamarang si Madoka, sinusubukang pigilan siya. Sinabi ni Sora kay Madoka na hindi siya pwedeng matalo sa unang tournament niya, ang National Inter-High mismo. Kinabukasan, maaga pa lang ay sinundan siya ni Madoka habang tumatakbo sa kalsada at hanggang sa school gym kung saan walang kapaguran siyang nagpa-practice ng basketball. Unti-unti, sumama na rin ang iba niyang kakampi para mag-ensayo. Pero hinarang sila ng isang guro, bawal daw silang maglaro sa gym kung wala silang permiso mula sa principal. Kaya napilitan silang mag-dribbling lang sa gilid ng gym, mukhang mga talunan pero hindi sumusuko. Doon sinabi ni Ma'am Aro kay Chiaki na makukuha lang nila ang pahintulot ng principal kung titigil sila sa pagiging palaaway at hindi na muling magugulo sa eskwela. Kung hindi raw sila titino, siguradong madidisbanda ang team. Dahil dito, nagdesisyon si Chiaki na tuluyang sumali sa koponan, lalo na nang may dalawang babae na biglang nagpakita at gustong maging team managers nila. Samantala, may natagpuan namang isang junior na naglalaro ng basketball at ipinakita ang malupit niyang galawan. Ang junior na ito, si Kite, ay biglang sinuntok si Yasuhara na miyembro ng team, at nakipagbasag ulo rin sa iba. Habang umiinit na ang gulo, pumasok si Ma'am Aro at sinaway sila na tigilan ang away. Pero pinilit pa rin siyang galitin ni Kite sa pamamagitan ng isang malakas na sipa na sinagot lang ni Ma'am Aro ng headbutt diretso sa kanyang paa. Sa halip na magalit, naintriga si Kite sa ugali ni Ma'am Aro. Habang mahigpit na pinapaalala ni Ma'am Aro ang no fighting rule, pinag-usapan ng grupo na kahit mayabang si Kite, hindi may kakaila na may talento talaga siya sa basketball. Pagdating nila sa gym, nadatnan nila si Kite na nagpapakitang gilas sa harap ng mga babae. Nagpakawala siya ng matinding galaw at nakashoot pa ng bola, pero sa kasamaang palad, nasagi niya ang isang babae at natama nito. Agad itong dinala ng school clinic para gamutin, at bilang pagbibigay galang, lumuhad pa si Ma'am Aro at humingi ng paumanhin sa ginawa ni Kite, kahit hindi naman siya ang may kasalanan. Pagbalik sa club room, napansin ni Sora ang isang luma at wasak na basketball. Sabi ng iba, yun daw ang bola ni Kite, halatang matagal na niyang kasama sa lahat ng ensayo. Lumapit si Sora kay Kite, ibinalik ang bola at inimbitahan siyang sumali ng opisyal sa team. Pero sa halip na matuwa, sinuntok lang siya ni Kite ng malakas at malamig na sinabing maglaho ka na. Kinabukasan, sinabi ni Sora sa buong team na sa tingin niya, hindi naman talaga masamang tao si Kite, kahit na lagi itong nagmamatigas. Pero pagpunta nila sa gym, nadatnan nila na binugbog na naman ni Kite ang ilang estudyante. Lumapit si Sora para kausapin siya, pero gaya ng dati, pinagtabuyan lang siya at sinabihang umalis ka na. Doon na pumagitna si Madoka, malakas siyang sinampal si Kite at sinabing tigilan na niya ang pagiging parang spoiled brat. Naabutan ng club advisor na si Satsuki ang kaguluhan. Dahil dito, agad niyang idineklara na disbanded na ang basketball team, dahil sa mga gulong idinudulot nila. Wala ring sinabi si Ma'am Aro para ipagtanggol ang grupo. Habang nag-uusap, biglang tumawag ang isang tao kay Kite. Pero bago niya masagot, sinampal ni Sora ang cellphone niya. Dahilan para mahulog ito. Saka lang sinabi ni Kite kay Satsuki na wala naman talaga siyang kinalaman sa basketball team, at kaya siya ang may kagagawa ng gulo. Sinagot siya ni Satsuki na kung ganoon, malamang ay mae-expel na lang siya dahil sa sunod-sunod niyang eskandalo. Kinabukasan, habang pauwi, napansin ni Mocha na kakaiba si Kite. Sabi niya kay Sora, hindi mukhang duwag si Kite dahil marunong siyang managot sa ginawa niya, kahit pa ikapahamak niya. Habang naglalakad si Sora, nadaanan niya si Kite na kausap ang nakababatang kapatid na babae sa telepono. Narinig niyang pinapangakuan ni Kite ang kapatid na huwag mag-alala,
dahil gagawa siya ng pangalan sa Inter-High Tournament. Balik tanaw, madalas pag-alitan si Kite ng kanyang stepdad dahil sa pagiging pasaway. Sa sobrang inis, pinadala pa siya sa Kagawa matapos ang middle school para mawala sa paligid. Sa kasalukuyan, pilit pa rin kinukumbinsi ni Sora si Kite na sumali sa team, para matupad ang pangako nito sa kapatid. Tuloy-tuloy lang si Sora sa pangungulit hanggang sa haminin na siya ni Kite, "Kung makukuha mo ang bola sa akin, sasali ako." Buong lakas na sinubukan ni Sora, pero agad niyang naramdaman na ibang lebel ang laro ni Kite. At habang pinapanood niya ang matinding pagsusumikap ni Sora, naalala ni Kite ang mga panahong walang sawang nakikipaglaro siya ng basketball kasama ang kanyang tunay na ama. Sa isang sandali, nagulat si Kite nang maaga ni Sora ang bola mula sa kanya. Pero bago pa lumala ang laban nila, biglang dumating si Satsuki at ibinunyag na si Kite ay expel na pala sa school. Sumulpot din si Yasuhara, dala ang mga lalaking binugbog noon ni Kite para ilabas ang totoo. Doon, umamin ang mga upperclassmen na sila mismo ang unang nambastos, sabay-sabay nilang hinaras si Kite at sinipa pa ang bola niya, kaya nap-icon ito at binanatan silang lahat. Pero kahit malinaw na kasalanan ng mga seniors, ayaw pa ring makinig ni Satsuki. Kaya't napilitan si Kite na magpaalam sa lahat at umalis. Sa daan, nadaanan niya si Chucky na abala sa pagpapalabas ng sama ng loob, oo, literal na dumudumi, at doon niya biglang naibuhos ang lahat ng nararamdaman, parang si Chucky patuloy ang naging instant therapist niya. Sumama rin si Momoharu, at sinabing naiintindihan niya si Kite. Diretsahan pa niyang tinanong, "Ano ba, talunan ka ba talaga? Umatras ka sa basketball nang hindi man lang binibigyan ng tunay na subok." Kinabukasan, hindi tinantana ni Sora si Satsuki sa kakakulit na bawiin ang expulsion ni Kite. Sinundan pa niya ito hanggang CR para ipaglaban si Kite. Hindi nagtagal, sumulpot din si Kite at diretsyong nakiusap, bigyan siya ng isa pang pagkakataon, dahil tiyak niyang madadali niya ang Kuzuryu High papuntang Inter-High. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nandoon din pala sa banyo ang principal at narinig ang lahat. Dahil sa sinseridad ni Kite, pumayag itong bawiin ang expulsion. Opisyal na ngang sumali si Kite sa basketball team. Mabilis niyang pinakita ang skills at nagsimulang magbigay ng payo kung paano mas epektibong maglaro, pero isang araw, hinarang siya ng mga senior students na dati niyang nakaaway. Pinagtulungan siyang bugbugin bilang ganti. Agad na dumating ang mga miyembro ng basketball team para tulungan siya, pero pinigilan sila ni Kite. Hiling niya, hayaan siyang harapin ito mag-isa. At doon, walang awang pinagtulungan siyang bugbugin ng mga seniors. Halos walang bukas kung bugbugin si Kite, at dali-dali pang nagsitakas ang mga seniors matapos. Nahuli ni Satsuki ang kaguluhan, pero sinabi ni Kite na ngayon lang niya tunay na naintindihan kung paano tiisin ang sakit para may makamit na mas mahalaga. Pagbalik nila sa gym para mag-ensayo, ikinwento ni Kite kay Sora ang tungkol sa kanyang ama, kung paano ito namatay sa isang aksidente sa trabaho, at kung paano pa rin siya binilhan ng leather basketball kahit sobrang kuripot nito. Samantala, sinabihan ni Momoharu si Kite na humingi ng tawad sa babaeng nasaktan dahil sa kanya. Dito na inamin ni Kite na siya na ang nakikipag-date rito, na ikinagalit naman ni Chucky, kaya't idineklara nitong gera laban kay Kite. Nagpatuloy ang ensayo ng team, at dito napansin ni Kite na may mga nakakagulat at kahanga-hangang skills pala si Sora. Sa utos ni Satsuki, lahat sila ay nagpapaikot-ikot ng laps. Doon sinabi ni Sora kay Momoharu na panahon na para gumawa siya ng maayos na training plan o gabay para mas umangat ang performance ng buong koponan. Dinala ng team ang sarili nila para manood ng laban sa tournament, kung saan kabilang din ang Shinmariko High. Sa kanilang gulat, tila natatalo ang Shinmariko laban sa kalabang koponan. Pero kahit dehado, nagpakitang gilas pa rin sina Chiba at Taka, nagsanib puwersa para maka-score ng sunod-sunod. Sa huli, ilang puntos lang ang lamang pero natalo pa rin ang Shinmariko. Gayunpaman, nagsilbi itong inspirasyon sa team ni Sora, kung gusto nilang mangibabaw sa ibang schools, kailangan pa nilang magdoble kayod sa practice. Sa isang ensayo, napunit bigla ang sapatos ni Sora. Pagkatapos ng klase, nagpunta siya sa iba't ibang tindahan para ipaayos, pero lahat ng sapatero ang payo, bumili ka na lang ng bago. Hindi siya nakinig. Sa kalaunan, napadpad siya sa isang shop kung saan nakasalubong niya ang kaklase niyang si Nanao. Sa unang pagkikita pa lang, aksidenteng natamba si Nanao at napadagan kay Sora.
Sa gitna ng hiya at tawa, sinabi ni Nanaw na iwan na lang niya ang sapatos, at siya na ang baalang ayusin ito. Nang makita ni Nanaw kung gaano kahalaga ang sapatos para kay Sora, kusa niyang anako ang responsibilidad na ayusin ito. Nagbigay pa siya ng payo, palitan daw ni Sora ang insoles para mas bumilis ang galaw niya sa court. At para hindi siya maistorbo habang hinihintay ang repair, ibinigay pa mismo ni Nanaw ang sariling sapatos niya bilang pansamantalang gamit. Bago umalis, biglang inamin ni Nanaw na natuwa siya sa naging laro ni Sora laban sa Shinmariko High, at sobrang cool daw nito. Naiwan tuloy si Sora na nagtataka kung may gusto ba sa kanya si Nanaw. Pag-uwi, hindi siya mapakali at parang hindi makatulog, parang batang 12 anyos na unang beses ma-in love. Kinabukasan, napansin ni Sora na seryoso na pala sa ensayo sina Chucky at ang iba pang delinquents. At mas lalo pang naging malinaw ang dahilan nang ipakilala ni Satsuki si Nanaw bilang team manager ng basketball club. Ang sabi ni Nanaw, sumali siya dahil gusto talaga niya ang basketball. Pero para kay Chucky, convinced siya na sumali si Nanaw dahil sa kanya. Habang nagpapatuloy ang practice, nagpakitang gilas si Chucky ng ilang nakakagulat na moves na ikina-impress ni Nanaw. Pero hindi lang siya, habang pinapanood niya ang buong team, unti-unti siyang humahanga sa bawat isa at sa determinasyon nilang lahat. Pero nang makashoot si Sora ng 3-pointer, literal na napanganga si Nanaw, wala siyang masabi. Dumating din si Madoka at agad niyang sinalubong si Nanaw. Nagkaroon sila ng girlish bonding moment, lalo pat naging manager si Nanaw noon ng team ni Madoka sa middle school. Nagpatuloy ang ensayo ng boys team, at nagsimula rin silang magbigay ng payo sa isa't isa kung paano pa mapapabuti ang laro. Pero napansin ni Nanaw, kahit magaling ang grupo, wala pa rin silang panama sa isang totoong game. Para patunayan ito, hinamon ni Madoka ang boys na makipaglaro sa girls team. Ngunit agad tumanggi ang mga lalaki, ayaw daw nilang seryosohin ang mga babae. Isa pa nga sa kanila ang nagyabang na papayag lang silang maglaro kung maghuhubad ang girls kapag natalo. Dito pumasok si Nanaw at matapang na sinabi, kung matatalo ang girls, si Madoka mismo ang makakatikim ng parusa. Biglang na-hype ang boys team, kaya't pumayag na rin sila sa match. Si Nanaw ang naging coach ng girls team, habang si Satsuki naman ang coach ng boys. Ang problema, wala itong kaalam-alam sa basketball. Linya na ang dalawang koponan. At sa unang sipol ng laro, sinalubong ni Momoharu ang bola, mas ganado at puno ng energy kaysa dati. Nagulat ang mga girls sa laki at tangkad ng mga boys. Biglang dumiskarte si Kite, mabilis niyang dinaan at nadribblean ang isa sa kanila, saka tumira ng 2-pointer. Agad namang nag-counterattack ang girls, pero nasunggaban ni Momoharu ang bola at mabilis na kumari pa ang boys papunta sa ring. Doon, nagdesisyon si Madoka na i-pressure si Sora sa kaliwang side para samantalahin ang kahinaan niya. Pero laking gulat niya nang kusa ring kumilos si Sora papunta roon. Pagkakuha niya ng pasa mula kay Chiaki, swabe niyang naipasok ang tira. Ibinunyag ni Sora na matagal na siyang nag-e-ensayo kasama ang boys para tumira mula sa kaliwang side, at dahil doon, nalampasan na niya ang dati niyang kahinaan. Napaisip tuloy si Madoka, baka nga may pag-asa ang boys sa Inter-High. Biglang, sa utos ni Nao, pumwesto ang girls sa zone defense, nakapalibot sa ring para harangan ang atake. Sinubukan ni Sora ang isang 3-pointer, pero na-block siya ni Mocha. Kaya't pinilit niyang makalusot, ngunit naaga ng isa sa mga girls ang bola. Hinatak ng girls ang depensa, binantayan ng hiwa-hiwalay ang bawat player, kaya't napilitan si Sora na habulin si Mocha ng mag-isa. Tinangka niya itong harangan, pero tumira si Mocha ng isang matinding 3-pointer at pasok. Habang sinasamantala ng girls ang disadvantage ni Sora sa height, inutusan agad ni Momoharu si Sora na mag-switch kapag tin-target ulit siya. Kasunod nito, nagbigay ng utos si Nanaw sa girls, bantayan si Kite ng 3 players kapag pumwesto siya para umatake. At tulad ng inaasahan, nang sabay-sabay siyang hinaranggan ng 3, hindi siya nagpapasa kahit kanino, pinilit pa rin niyang tumira. Sa kasamaang palad, nas-iko niya ulit ang isang babae at tinawagan ng foul ang boys. Doon ipinaliwanag ni Nanaw na ang kakulangan ni Kite sa pagpasa ay galing sa sobrang kumpiyansa niya at mayabang na attitude. Naka-score pa ng isa pang 3-pointer ang girls, kaya't napilitan ang boys na mag-timeout para mag-usap ng strategy. Napansin pa ni Nanaw na malakas talaga ang boys,
pero dahil sa butas sa laro ni Kite at Sora, nagdesisyon si Chiaki na i-sub sila palabas para mapalitan. Pagbalik ng laro, dalawang bagong players ang pumasok. Mungkahi ni Momoharo na gamitin si Yasuhara para basagin ang zone defense ng girls. Pero mabilis siyang pinutol ni Chiaki, hindi raw, dahil gusto nilang lumaban sa patas na paraan. Sinubukan ng boys na batasin ang matibay na depensa ng girls, pero nagkaroon ng violation ng isa sa kanila ang sobrang tumagal sa pagkakahawak ng bola. Restart ang laro. Sa susunod na atake, si Yasuhara naman ang pumwesto para sa tira. Nagawa pa niyang i-fake ang bantay, pero sa huling segundo, dumulas ang bola mula sa kamay niya at napunta kay Nabe Shima. Agad namang ipinasok ni Nabe ang pasa sa isa sa mga girls. Patuloy na nakakakuha ng puntos ang girls, at dito pinaalalahanan ni Nanaw sina Kite at Sora, ang pinakamalaking kahinaan nila ay ang paniniwalang kaya nilang manalo gamit lang ang kani-kanilang individual skills. Ang kulang sa kanila, ang tunay na teamwork. Sa huli, nanaig ang girls. Nalubos namang ikinatuwa ni Madoka. Samantala, labis na nalungkot ang boy sa pagkatalo, kahit sinikap pa ni Sora na pasiglahin ang lahat. Nakita ito ni Nanaw at tahimik siyang umalis, nagsimulang mag-isip kung baka nga ang paraan ng pagpaplano niya ang dahilan kung bakit nawawala ng gana ang team. Sinundan siya ni Sora at doon nagbukas ng damdamin si Nanaw. Inamin niyang noong middle school, madalas siyang mapag-alitan dahil sa pagiging outspoken. Kapag sobrang nakatutok siya sa panalo, nawawala siya sa balanse at nagiging sobrang obsessed. Kaya't sinabi niya kay Sora na hindi na siya sasama sa team at tuluyan siyang umalis. Natagpuan ni Sora ang naiwan na diary ni Nanaw. Nang buksan ito ng boys, nadiskubre nilang pan pala ito ng detalyadong notes tungkol sa performance nila. Doon ibinunyag ni Madoka na dating player din si Nanaw noong middle school, at dala niya ang karanasan ng isang tunay na coach. Nagpa siya ang team na ibalik siya, at sakto namang dumating si Nanaw sa gym, basang-basa matapos mahulog sa sapa. Agad siyang kinumbinsi ng boys na bumalik sa team, at matapos ang kung ano-anong palitan ng salita, pumayag din siya na sumama ulit. Pagbalik pa lang niya, agad nang seryoso si Nanaw, pinatakbo niya ang team ng ilang laps sa paligid ng school ground. Pagkatapos, inanunsyo niya na magkakaroon sila ng training camp para maasa, makapanalo ng ilang district matches, at maging karapat-dapat na makapag-apply para sa Inter-High. Ngunit pinaalala ni Satsuki na wala namang budget ang school para sa kanila. Kaya't nagdesisyon ng boys na magtrabaho ng iba't ibang racket at part-time jobs para makalakam ng pera at matuloy ang training camp. Nag-deliver ng gatas si Sora sa kanilang lugar bilang part-time, at isa sa mga bote ng gatas na dinala niya ay umabot pa mismo sa ospital kung saan nakakonfine ang kanyang ina. Sa kabila ng hirap, nakatipid din sila ng kaunting pera, at si Satsuki pa mismo ang nag-abot ng pondo mula sa sarili niyang bulsa. Matapos makalakam ng maliit na halaga, inanunsyo ni Nanaw na gaganapin na lang ang training camp sa school grounds tuwing bakasyon. Dahil nagkasakit ng lagnat, hindi nakasama si Madoka sa bakasyon ng kanyang pamilya papuntang Fiji. Dumating naman ang mga boys sa school dala ang kani-kanilang gamit para sa training camp. Karamihan sa kanila ay may bitbit na groceries para makatulong sa lahat. Pagdating ni Nao, nagdala naman siya ng sapatos para sa mga boys, at inihayag din niya na sa gym siya matutulog kasama nila. Bumisita si Mocha sa boys at nadatnan silang lupaypay sa sobrang pagtakbo. Ipinaliwanag naman ni Nanaw na sadyang stamina training muna ang pinapagawa niya sa kanila. Maya-maya, nagluto si Madoka para sa boys, pero sa malas. Nauwi si Momoharo sa ospital matapos kumain. Samantala, sabay-sabay namang naligo ang girls, habang si Chiaki ay nagplano ng suicide mission, hikayatin ang boys na manilip sa paliguan ng girls. Palihim silang pumunta roon, pero sa halip na makita ang girls, isang matandang lalaki ang nadatnan nila sa loob. Lumabas pala ang girls at lumipat sa isang bathhouse sa labas ng school. Habang nangyayari ito, nag-confide si Nanaw kay Madoka, hindi raw siya sigurado kung kaya niyang maging isang tunay na coach. Kinabukasan, balik trabaho ang boys, tumakbo, nag-stretching, at nag-drill ng footwork. Kinagabihan, bumalik si Sora sa gym para mag-solo practice, pero nadatnan niyang naroon na rin si Kite, nag-e-ensayo ng mag-isa. Habang nagpa-practice si Sora ng mga tira niya, biglang nagtanong si Kite, sa tingin mo, kaya ba talaga nating makarating sa Inter-High?
Sumama rin si Yasuhara sa kanilang practice, at sinabi niya na lahat ng team ay nagsisimula sa maliit, walang instant na lakas. Di nagtagal, nakisali sila sa iba pang players na naglalaro ng sarili nilang mini-games. Doon, pinaalalahanan sila ni Kite, kung gusto nilang makarating sa Inter-High, kailangan nilang magseryoso. Nagkaroon tuloy ng mainit na argumento si Kite at ang iba pa tungkol sa pagiging seryoso sa laro. Pagkatapos, ipinaliwanag naman ni Chiaki na hindi lahat ng miyembro ay nasa parehong level ng mindset gaya niya. Kinabukasan, nadiskubre ng team na sina Nave at Chucky, ang dalawang hindi nagiging seryoso, ay umalis na sa camp dala ang kanilang mga gamit. Samantala, habang naglalakad sina Nave at Chucky, nakatagpo sila ng ilang middle schoolers at agad silang naghamon ng laro. Sa kabilang banda, gusto sanang hanapin ni Sora ang dalawa, pero pinigilan siya ni Kite na lumabas para maghanap. Samantala, laking gulat ni Nave at Chucky nang talunin sila ng mga middle schoolers sa laro. Para sa kanila, nakakahiya at nakakagulat na matalo sa mas bata. Doon sinabi ni Sora kay Kite na ang basketball ay hindi lang tungkol sa panalo, kundi tungkol din sa kasiyahan ng paglalaro. Sa kabila ng pagtutol ni Kite, lumabas siya para hanapin ang mga nawawalang kakampi. Natagpuan ni Sora sina Nave at Chucky at paulit-ulit niyang sinubukang kumbinsihin silang bumalik sa team. Pero kahit anong paliwanag niya, hindi pa rin sila nakinig. Kaya't nagpatuloy na lang sina Nave at Chucky sa pag-aksaya ng oras, pag-alagala, nakikitulog, at kumakain ng ramen. Habang kumakain, hindi rin nila maiwasang mapunta sa usapang basketball. Isang pagkakataon, nakatagpo sila ng isang manlalaro kasama ang kanyang girlfriend. Doon narinig nila ang babae na nagsabing ang cool niya dahil sa galing niya sa basketball. Unti-unti itong nakapagpaiba ng isip kay Nave at Chucky tungkol sa kahalagahan ng laro. Habang patuloy na sinusubukan ni Sora na hikayatin ang team na hanapin sina Nave at Chucky, wala halos nakikinig sa kanya. Hanggang sa makatanggap si Nao ng tawag mula kay Madoka, nakita raw niya sina Nave at Chucky na naglalaro sa isang park. Agad-agad, nagtungo ang buong team doon, at tumambad sa kanila sina Nave at Chucky na muling nakikipaglaro laban sa parehong middle schoolers. Kahit sablay pa rin ang laro ng dalawa, sinikap nilang gumamit ng defensive techniques para maaga ang bola. Sa isang pagkakataon, nakapasok si Sora at nakatira pa ng shot na nagbigay inspirasyon sa dalawa. Dahil doon, nagpa siya sina Nave at Chucky na bigyan ulit ng tsansa ang basketball. Kahit papaano, pinuri pa sila ni Kite, isang bihirang bagay mula sa kanya. Pagbalik, nadatnan ni Momoharo na gising at puno ng sigla ang buong team na nagsasanay. Nagbigay pa ng payo si Kite kay Yasuhara kung paano mas epektibong makatira. Sa huli, inanunsyo ni Nanao na magkakaroon sila ng practice match bilang pagtatapos ng training camp. Pero bago pa man niya ibunyag kung sino ang magiging kalaban, biglang sumulpot ang isang wannabe fancy guy na nagngangalang Kabachi. Ipinakilala niya ang sarili bilang Ace Plus ng Kaho High, at pinsan pa raw ni Nanao. Agad niyang binanggit kay Nave na kahawig siya ni Zero, kaya't hinamon niya ito para subukan ang kanyang galing. Pero sa dulo, nadulas lang siya sa court. Pagkatapos ng nakakahiya niyang entrance, sinabi pa rin ni Kabachi na tinatanggap niya ang imbitasyon ng boys para sa practice match laban sa Kaho High. Dito ipinaliwanag ni Nanao na ang Kaho High ay kilalang malakas na team, kahit nga sila ay laging natatalo sa powerhouse na Shinmarco High. Dahil dito, sinimula ng boys ang seryosong pagsasanay ng screens ayon sa utos ni Nanao, at unti-unti, araw-araw ay nakikita ang kanilang improvement. Malapit na matapos ang training camp nang ibahagi ni Nanao ang bagong formation ng players. Alam niyang disadvantage ang height ni Sora, kaya't gumawa siya ng espesyal na taktika para palakasin ang depensa ng team. At sa bagong formation na ito, buong sipag silang nagsanay at pinanday ang teamwork nila. Dito na muna nagtatapos ang ating video. Kung gusto mong abangan ang susunod na episode, huwag kalimutang mag-subscribe para palagi kang updated. Kita-kits ulit sa next video.